Halos sabay lang kaming lumabas mula sa kwarto. Better, sabi niya. Inirapan ko siya. Tara na. Nauna na akong lumabas ng unit niya. Baka may masabi na naman siya. Tatamaan na talaga siya sa akin. Ayusin mo nga yung mukha mo, Alex. Kanina ka pa nakabusangot ah. Problema niya sa mukha ko. Maganda? Kumain ka na ba? Hindi ko siya pinansin. Ano bang ikinagagalit mo? Nagtanong talaga siya? Sinayang mo lang naman yung dapat ay OOTN ko. Ayaw na ayaw ko pa namang pinakikialaman ng suot ko. Lalo lang ako nainis dahil tumawa siya. Anong OOTN? Napabuga ako ng hangin. Napaka-slow. Outfit of the night, malamang. Alangan namang OOTD, gabi na. Ha ha ha, meron palang ganon? Ibang klase ka talaga. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Gentleman siya pero naiinis pa rin ako. Kay Willie ang bar na to. Inalalayan niya ako sa siko. Pero iwinaksi ko ito. Sino? Anong sino? Sinong nagtatanong? Saka ako tumawa. Boom! Basag. 1 point for me. Napabuntong hininga na lang siya. Nandito na pala ang love team ng taon. #NLEX. Baliw na si Willie. Sa lahat naman ng combination, yung parang kalsada pa. Tama. Tatahakin nitong si Enzo ang daan patungo sa puso ni Alex. Kaya bagay na bagay ang NLEX. Segunda ni Anton. Magkakaibigan nga talaga sila. Tropang vintage na, bipolar pa. Kayo talaga, hindi niyo pa nga kami napakilala sa girlfriend ni Enzo. Tama nga ako, dahil hindi sapat ang salitang maganda sa dalawang babaeng kaharap ko. Malasolen at anlang naman ang beauty nilang dalawa. Sorry babe. Si Anton, this is Alex, Enzo's girl. Pasimple kong kinurot ang tagiliran ni Enzo. Paano? Bihis na bihis ang dalawa. Okay na sana yung suot ko kanina eh. Napangiwi naman siya sabay alis ng kamay ko. Lex, meet Cindy, my beautiful girlfriend. Saka si Sam, girlfriend ni Willie. Ngumiti ako sa kanilang dalawa. Saka nakipagkamay. Hello, sabi ko. Naupo na kami sa lounge na naroon. Pansin ko na medyo hindi pa ganun karami ang tao. Dahil siguro maaga pa naman. So, Alex, saan kayo nagkakilala nitong si Enzo? You are very lucky. Hindi yan basta-basta lumalapit sa mga girls. Dahil siya naman ang nilalapitan ng mga ito. Sa trabaho, hindi niya ako girlfriend. Sagot ko, hindi naman kasi talaga. Pero kung aakyat ba siya ng ligaw? Sasagutin mo? Tanong ni Willie. Ano ako, puno? May pag-akyat? Bulong ko na narinig yata ni Cindy. Dahil natawa ito. You know, I like you, Alex. Mukhang magkakasundo tayo. Mukhang nga mabait si Cindy. Naku, may paparating pang isa. Kukuha na muna ako ng may inom natin. Ani Anton. Napatingin kami sa tinutukoy niya. Nandito din siya. Good to see you, Renz. I-ready nyo na ang harina. Magtetempura tayo. Nandito na ang hipon. Sigaw ng malditang side ng utak ko. Napatingin siya kina Cindy tapos ay bumaling sa akin. You, bakit ka nandito? Renz naman, bakit mo naman sinama ang katulong mo? Umupo ito sa mismong harapan ko. Wala namang ganyanan, Pearly. Saway ni Sam. Meet Alex. She's a new friend. Sigurado akong lulutang ito kapag itinapon sa ilog Pasig. Plastic ang ngiti eh. Alex? Boys naman yata ang name mo. Walang ibang maisip na pangalan ang nanay mo? For your information, magandang pangalan ko. Huminga ako ng malalim. Baka hindi ko siya matansya. I'm Pearly. Napangiti ako. It's time for revenge. Read quick. Pearly? Short for... Nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang pagpipigil ng tawa ni Willie. Huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo, di ba? Perlita. Pearly for short.
Sagot niya, "Oh, ako, ang ganda-ganda naman pala ng pangalan." Tumingin ako sa ibang bahagi ng bar para pigilin ang ngisi ko. Kinurot ko pang braso ko para hindi ako matawa. Si Willie naman na uminom ng tubig ay naupo. Si Sam at Cindy ay sinusupil ang ngiti. Si Enzo na walang hiya ay nakangiti din. Nice meeting you, Pearly. Nilunok ko lahat ng tawa ko. Akala ko ititigil na siya pero feel niya yatang pagtripan ako. Hindi ka yata na-inform na bar at hindi mall ang pupuntahan mo. Ang suot ko naman ang target niya. Anong cup ka? Para kasing flat-chested ka eh. Hindi ko alam eh. Pero okay na sa akin itong size ko. At least may laman kaysa naman sa ilong na flat. Tuluyan ang humalakak si Willie na hinampas ni Sam sa braso. Nagsalubo ang kilay ni Pearly. Iniinsulto mo ba ako? Galit na tanong niya. Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Truth is, really hurts. I know. Okay. Drinks everyone. Buti na lang bumalik si Anton kasama ang waiter na may dalang drinks. Beer ang iniinom ng mga lalaki. Napatingin ako kay Sam at Cindy na hawak ang inumin nila. Nawala akong idea kung ano ang mga yon. Lex, hindi ka ba umiinom? Tanong ni Sam. Umiinom din naman. Ng tubig siyempre. Kasalanan ni Daddy to. Hindi ako pinapayagang magbar. Mutanga tuloy ako. Here, try this. Cocktail naman yan. Hindi ka basta-basta malalasing. Inabot ni Sam sa akin ang isang pink na inumin. Kapag naubos mo yan, order ka lang ulit. Kay Will ang bar na to. Kaya only drinks. Nasarapan ako sa ibinigay na cocktail ni Sam. Manamis-namis ito, parang juice. Mabuti na lang at tinantanan na ako ni Perlita. Ang pangalan kaya ng tatay niya ay Perlito? Okay, behave na. Saway ko sa sarili ko. Niyaya akong sumayaw ni Sam pero mas gusto kong enjoyin ang juice na iniinom ko. Akala ko naman kapag nasa bar, nakakalasing lang ang mga inumin. Hi again, Alex here. Paubos na yata yung drinks mo. Ikinuha na kita ng bago. Mabait naman pala si Pearly. Binigyan ako ng drinks. Cheers, Alex. Itinaas ko din ang baso ko, gaya ng ginawa niya. Bottoms up, sigaw niya. Medyo maingay na rin sa bar. Sure. Saka ko inubos ang binigay niyang inumin. Ikinuha niya muli ako ng bago. Come, let's dance. Hinila niya ako papunta sa dance floor. Hindi ko alam pero biglang nag-init ang pakiramdam ko. Packing tape. Nilin lang yata ako ni Perlita. Yeah, let's dance. Saka ko sinabayan ang nakakaingganyong tugtog. Basta, gusto kong sumayaw at iindayog ang katawan ko. Lorenzo's Points of View. Iniwan ko saglit si Alex. Kasama naman niya sina Sam at Cindy. Ibang klase talaga ang topak niya. Kahit si Pearly ay hindi umubra sa kanya. She never fails to amuse me. Paggising ko pa lang ay sumasakit na ang tiyan ko sa kanya. Buong akala niya ay hindi ko alam na binibili lang niya ang breakfast sa restaurant sa kabilang kanto. Maging ang labahin ay alam kong pinapalaundry niya. Lugi ako sa laki ng sahod niya kung tutuusin. Pero hands up ako pagdating sa paglilinis niya sa unit ko. Ayaw na ayaw niyang nagkakalat ako sa sarili kong kondo. For the longest time, hirap akong ngumiti but when I met Alex, nagawa niya akong patawanin without even doing much. Isa pa, wala siyang pakialam kung sino ako. Ni hindi nga niya ako kilala. Walang epekto sa kanyang isang Lorenzo Leviste. First time na may isang babaeng hindi umubra ang pangalan ko. I'm a Leviste. Kami ang nagmamay-ari ng ilang malls dito sa Manila. My mom was a former beauty queen, Leon Aragon Leviste, and dad is well-known businessman, Reynaldo Bermudez Leviste. Naging modelo na rin ako dati, kaya nakapagtatakang hindi ako kilala ni Alex. Siya lang ang empleyadong mas matapang pa sa boss. Maging ang kasungitan ko ay walang epekto sa kanya madalas. I can't deny na maganda siya.
She's a beauty kahit bagong gising pa siya o kahit pawis siya dahil sa paglilinis. And she has a nice pair of long beautiful legs. Bumalik na ako sa pwesto namin pero wala silang lahat. Busy ang mga kaibigan ko sa kanilang mga nobya. Hinanap ko si Alex, sa dance floor ko ito nakita at halos siya pustinan ng isang lalaki. Fuck off, dude. Hinagit ko si Alex palayo sa kanya. Shit, Alex, you're drunk. Halos hindi na nito kaya maglakad ng diretsyo. Ha? Sino si your Anya? Oh my God. I'm sorry, Enzo. Nawala sa isip ko si Alex. Apologetic si Sam. Me too. Ang kulit kasi nitong si Anton. Sabi naman ni Cindy. Ang lakas kasing uminom. Hindi naman pala kaya. Nakangisi si Pearly habang nakatingin kay Alex. Nilasing mo siya? Maging ang mga ilang naroon ay napalingon sa pagtaas ng boses ko. Renz naman, it's not my fault kung tatanga-tanga siya. Gawin bang juice yung cocktail? Nakangisi pa rin ito. Ingay mo naman, hipon. Gawin kitang tempura dyan. Masamang tingin nito kay Pearly. She insulted me and she's calling me names. Akmang susugurin nito si Alex, pero pumagit na sina Sam at Cindy. You insulted her first. Baka nakakalimutan mo, bitch. Asik ni Sam dito. Sungkit ang ganda ng ilaw nila dito. Umiikot. Si Alex na pinagdidiskitahan ng mga ilaw. Serves you right. Matuto ka kasing lumugar. Ayat ang tanan ni Pearly si Alex. Mabait naman pala si Pearly, Shell. Sungkit, binigyan niya ako ng juice kanina. Pero sabihin mo sa kanya, hindi pangit ang pangalan ko. Yung pangalan niya kaya, ang pangit, ha. Pearly? Perlita? Pearly Shell from the ocean? Sabay kanta nito. Walang hiya ka talaga, muchacha ka. Natatawang pinipigilan ng mga kaibigan ko si Pearly. Shell, Pearly. Uuwi na kami, guys. Pearly naman. Papatulan mo pa ang lasing? You did this to her kaya magdusa ka. Inakbay ko ang kamay ni Alex sa balikat ko, saka siya hinawakan sa bewang para itayo. Pearly Shell from the ocean. Paulit-ulit na kanta niya hanggang makarating kami ng kondo. Sungkit, kanta ka rin. Kanina ko pa napapansin na Sungkit ang tawag niya sa akin. May araw din sa akin tong babaeng to. Inalalayan ko siyang muli, pababa ng sasakyan. Mabuti na lang hindi siya mabigat. Sir, mukhang nakarami ho si Mama. Puna ng guard nang mapadaan kami. Ha, hindi ka naman pala pipi, kuya. Juicy ka lang sa kinakausap, ganon? Aba, matindi. Kakamot-kamot sa ulo ang guard sa sinabi ni Alex. Sa lahat naman ng lasing, siya itong diretsyo pa rin magsalita at gising pa rin. Pearly Shell, from the ocean. Kanta na naman ito. Muntikan na kaming mabuwal pareho pagpasok namin ng elevator. Nakapikit na ang mga mata niya. Nakahilig siya sa balikat ko, kaya magkalapit ang mga mukha namin. Ngayon ko lang siya natitigan ng malapitan. Mukhang nakatulog na ito, kaya binuhat ko na lang siya palabas ng elevator hanggang sa pagpasok sa unit ko. Maayos ko siyang naihiga sa kama niya. Inalis ko na rin ang sapatos niya. Good night, Alex. Tumahimik na rin ito sa wakas. Mukhang pati sa pagtulog ko ay hahantingin ako ng kanta niya. Gustuhin ko man siyang bihisan, ayaw kong malintikan sa kanya paggising niya kinabukasan. Alex, points of view. Aray! Napasigaw ako sa sakit ng ulo ko pagkagising. Parang minamartilyo ang brain cells ko. Humahangos na pumasok si Sungkit na may hawak na sandok. Saan ang sunog? Sunog agad? Ay teka, ang pogi naman ang view sa umaga. Dinaigang bayot bang gamot kapag ganito ang kaharap. Siya na yata ang pinakasexing nakasuot ng apron. Mukhang alam ko na kung anong problema. Itinuro niya ako ng sandok. Yan ang tinatawag na hangover. Sa susunod kasi, huwag gawing juice ang cocktails. Ayan po ang gamot. Nakaready na sa gilid nyo, kamahalan. Maligo na po kayo at magpalit ng damit. Patapos na po ako magluto. Lumabas na siya ng kwarto ko. Ayos.
Nakakahiya. Siya ang boss. Baka nakakalimutan mo. Sermon ko sa sarili ko. Kinuha ko ang gamot na inihanda niya at ininom. May kasama na rin iyong tubig. Napangiwi ako nang amuyin ko ang suot kong damit. Hindi na ako mabango. Nagmadali akong naligo at lumabas. Nakakahiya naman kay Sungkit. Pagtingin ko sa malaking orasan ay mag-aalas 9 na pala. Maupo ka na. Nagluto ako ng soup para mahimasmasan ka. Lakas talaga makagwapo sa kanya ng apron. Mas fresh pa siya sa kamatis. Pero ano daw? Nagluto siya? We, di nga. Nagluto ka talaga? Malay ko ba kung in-order niya lang yon sa kaininit? Parang style ko. Hindi kita pinipilit maniwala. Kumain na tayo. Dadaan lang ako sa opisina at dapat pagbalik ko, naka-ready ka na. Pupunta tayo ng Batangas. Birthday ni Sam. At sa beach resort nila tayo pupunta. 3 days tayo doon. Kaya ayusin mo ang mga gamit mong dadalhin. Ay, gusto ko ang beach. Namimiss ko na rin kasi ang resort namin. Ako kaya, namimiss din ng resort. Masarap ang niluto niyang soup. Buti pa si Sungkit, alam magluto. Pwede na siyang mag-asawa. Ako kasi bata pa. Umalis na nga siya pagkakain. Sana nilubos niya na ang pagiging houseboy. Iniligpit na rin sana niya ang kalat niya. Iniwan niya pa kasi sa akin ang ligpitin. Mabilis ko namang tinapos ang pagliligpit. Inayos ko mga gamit ko. Buti na lang, may naisama akong one-piece bikini na magagamit ko sa pagligo. Nagbihis na ako at inilabas sa living room ang bag na dadalhin ko. Hindi naman nagtagal ay bumalik din siya. May dala siyang mga paper bag. Here, binili na kita ng ilang pangligo mo saka sunscreen. Baka ako wala kang gagamitin. Thoughtful naman, in fairness. Bakit kaya ang bait niya sa akin? Nilapitan ko siya at sinalat ang noo niya. Wala ka namang sakit. Di kaya sinapian siya? Ikaw na nasa katawan ni Lorenzo. Lumabas ka. Umakto akong nag-oorasyon. Aray! Binatukan niya kasi ako. Bakit naman kasi may pagbatok? My brain cells are still in pain. You know? Sabay ismid ko. Pumasok ito sa kwarto niya. Nakasimangot ito nang lumabas. Bit-bit ang bag niya. Kinuha ko na rin ang bag ko. Medyo marami yata akong nadalang gamit. Dumagdag pa ang mga binili niya. Akin na nga yan. Bakit kasi ang dami mo yatang dala? Palabas na kami ng unit niya. Magtitinda kasi talaga ako doon, ukay-ukay. Siningkitan niya ako ng mata. Ako na, kaya ko na to. Pero pilit niya itong kinukuha. Sana hindi niya mahalatang nagpapapilit lang ako. Okay lang Enzo, kaya ko na. Fine, bahala ka dyan. Nauna na itong naglakad. Ay, grabe siya. Di man lang ako pinilit. Ang bigat kayo ng dala ko. Iiling-iling na hintay din niya ako saka kinuha ang bag ko. Ang bait. Huwag masyado. Baka kunin ka ni Lord. Napasipol ako sa sasakyang pinaglagyan niya ng mga gamit namin. Siya na ang may McLaren na convertible. Pero pag naman nabangga sigurado, deeds agad kami. Huwag naman sana. Hindi ba natin kasabay sila Sam? Magkasama lang kami kagabi. Nauna na sila doon. Kasama sina Cindy at Pearly. Napatawid ako sa pagkakaupo. Kasama ang bruha? Bakit kasama siya? Close kayo eh. Renz. Ginaya ko ang boses ni Perlita, sabay tirik na mata ko. Tigilan mo nga ako Alex. Iwasan mo na lang siya, para walang gulo. Narinig niya ang usapan nila Anton kagabi at nagpresentang sumama. Nahiya naman sila na tanggihan ito. Mayaman ang pamilya nila Pearly. She's the only daughter of the Dagatnon, malaking supplier ng mga imported na produkto. Natawa ko. What a name! Perlita Dagatnon, hindi sila mahilig sa dagat. Alex, I'm warning you. Huwag mo na siyang patulan, para walang gulo. Huwag niya akong kantihin. Baka ibalik ko siya sa ocean. Hindi ko namalayan ang biyahe dahil nakatulog ako. Nagising na lang ako nang maramdaman ko ang lakas ng hangin.
Kaya naman pala, wala na ang bubong ng sasakyan niya. Oo na, ikaw na ang may convertible. Nagugulo tuloy ang hair ko. Pero humalakhak lang siya. Bipolar talaga. Napatingin ako sa dagat. Mukhang hindi magandang ideya na isinama niya ako. Lalo ko lang namimiss sila mami. What's wrong? Nandito na tayo. Napansin ni Enzo ang pananahimik ko. Wala. Bakit? Pagsusungit ko para takpan ang kung ano, ang nararamdaman ko. Sinalubong kami nila Cindy, Willie at Sam. Nandito na rin sa wakas ang NLEX. Napanguso ako. Kagabi pa si Willie sa kaka-NLEX. Thank you at sumama ka, Alex. Si Sam, nakipagbeso pa sa akin. Happy birthday, Sam. Thank you sa pag-invite. Kakakilala pa lang namin pero mabait sila sa akin. Silang patunay na hindi lahat ng mayayaman ay masamang ugali. Hinuhusgahan kasi ang iba madalas. Na kaya siya maarte, iilan na lang kaming natitirang hindi. At hindi kasali ang paparating. Renz! Oh gosh! I'm so glad you came. OP kasi ako sa mga magjawang ito. Ako lang walang partner. Mabuti na lang you came. Matatamis ang ngiting kumapit ito sa braso ni Enzo. Maganda naman ang combination nila. Pero nagkakasundo kaya ang hipon at seahorse? Napangiti ako sa naisip ko. Anong ginagawa ng lasanggang ito dito? Inhale, exhale, Isabel. I invited Alex, Pearly. I told you last night. She's our new friend. Si Sam na hinila na ako palayo sa hipon. Come, Alex. Sasamahan kita sa magiging kwarto mo. At para makapagpahinga ka na rin. Okay lang ba na mag-isa ka sa kwarto mo? Hindi naman kasi pwedeng magkasama kayo ni Pearly. Cindy is staying with me. Magkakasama naman sila Willie, Anton at Enzo. Mas okay na yon. Baka mabalatan ko ang hipon kapag magkasama kami. Thank you ulit, Sam. Ayos lang ako. Ang ganda naman dito sa resort nyo. It reminds me of our... Mabuti na lang hindi ko na ituloy ang dapat ay sasabihin ko. Remind you of? Tanong ni Sam. Wala. Yung mga napapanood ko sa TV. Oo, yun nga. Iniwan na rin ako ni Sam para daw i-check ang dinner. Dinala ng staff nila ang bag ko. Napatingin ako sa magandang view sa labas. Naalala ko talaga sa lugar na to ang resort namin sa Cebu. Namimiss ko na sila. Pero hindi pa ako pwedeng umuwi. Bakit ang tahimik mo? Is there something wrong? Halos mapatalon ako sa gulat nang magsalita si Sungkit. May lahi yata ito ni Casper, the friendly ghost. Bigla na lang sumusulpot. Ay, Jenglesian ang gusto niya. I don't have any conceptualization about what you are trying to obtrude. I'm totally fine. Thank you. Muntik na ako matawa sa pinagsasabi ko. Kinuha nito ang cellphone, saka may tinype na kung ano. Damn, Alex, pwede namang idea at impose ang gamitin mo. Conceptualization at obtrude talaga? So sinerts niya ang mga yon. What's wrong with that? Pareho lang naman sila. I smirk. Ang dami mo talagang alam. Lalabas na muna para makapagpalit. Kung tapos ka na magbihes, just go to the dining. Near the pool. Dinner is almost ready. Nosebleed is real ba, Sungkit? Kaya don't you English me. Nagpalit ako ng dress na floral ang design. Medyo maigsi yun pero I'm confident to display my legs dahil maipagmamalaki naman sila. Hindi ko alam kung siya ang namili ng mga pinamili niya, pero magaganda naman. Lumabas na ako at nagpunta sa dining. Present na sila liban kay Pearly. How's your room, Alex? Salubong na tanong ni Anton. It's great, Anton, pero nakuha ng pagkaing nakahain ang atensyon ko. May seafood fiesta yata. Oh lala. Stop drooling, dude. Napaangat ang tingin ko kay Willie. Si Enzo ang kinakausap nito na nakatingin sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi nakaligtas sa akin ang tingin niyang may paghanga. He's not bad himself. Bagay din naman sa kanya ang suot. Nirolyo niya sa braso ang sleeve ng puting polo na tinernohan ng cargo shorts. Baka naman matunaw na kayo sa titigan na yan.
Nagbalik ang wisyo ko nang magsalita ulit si Willie. Shut up, Wilfredo. Resback nito sa kaibigan na ikinatawa naming lahat. Let's eat, everyone, announce ni Sam. Mukhang mangangapal ang mga batok namin sa pagkaing hinanda niya. Ang tataba ng shrimp. Naghugas ako ng kamay. Ganon din si Enzo. Kakaupo ko lang nang dumating si Perlita, dagat nun. What a name. Behave self. Paalala ko sa sarili ko. Nagumpisa na kaming kumain. Gutom ako dahil wala kaming lunch ni Sungkit, liban sa burger na binili namin sa drive-thru. Kukuha na dapat ako ng kanin, pero nilagyan na ako ni Enzo. Masama ang tingin sa akin ni Best Perly, pero masyadong masarap ang nasa harapan ko para intindihin siya. Buttered crabs, shrimps, and oyster are superb, lalo na't mukhang fresh from the dagat ang mga ito. Kumuha na ako ng crab. Nahati na nila sa gitna, kaya madali na lang maghimay. Magana akong kumain as always. Nabitin sa ere ang pagsubo ko ng hipon. Maging sila Sam ay napatigil dahil ang aming maarting kasama, hirap na hirap balatan ang kamag-anak niyang hipon. Paano? Nakatinidor. Kung lahat kami piniling magkamay, siya naman ang bukod tanging naka-spoon and fork. Siniko ko si Enzo at inginusang babaeng patay na patay sa kanya. Pagbalat mo na lang ng pinsan niya. Mukhang hirap na hirap. Saka ko pinagpatuloy ang pagkain ko. Hayaan mo siya. Ginusto niya yan. Nagdiwang ako sa sinabi ni Sungkit. Naagad ding natapos dahil mukhang ako na naman ang uulamin ni Pearly Porket. Hirap siyang lafangin ang hipon. Hindi halatang gutom ka, Alex? Umpisa niya. Hindi na kasi kami nakapag-lunch, Pearly, kaya gutom talaga yang si Alex. Kahit nga ako. Lihim akong napangiti. My knight and shining Sungkit just defended me. Kiligs. Baka naman ngayon lang talaga siya nakatikim ng ganito karaming seafoods at libre pa. Ay, grabe siya. Ngumiti lang ako at in-enjoy ang grasyang nasa harapan ko. Mamaya ka sa akin, babae ka. Sabi ko sa isip ko. Kahit siguro ang makapunta sa ganitong resort, ngayon mo lang naranasan, ano, Alex? Paano pa ako sasagot? No na agad. Noted. Pag uwi ko sa amin, isasama ko si Pearly at una ko siyang dadalhin sa Isabel Royal para malaman niyang halos lumaki na ako sa resort. Tantanan mo si Alex, Pearly. Mamaya niyan hindi ka matunawan. Saway ni Willie sa kanya. May waiter naman na nagdala ng mga drinks namin. Natabig ni Pearly ang basong kakalapag lang sa harap niya at natapon yun sa cover-up ng suot niya. Tignan mo ang ginawa mo. Tatanga-tanga ka kasi. Sigaw nito sa pobreng waiter. Ma'am, kayo naman po ang nakatabig ng baso. Sagot nito sa kanya. That's enough, Pearly. Nasa harap tayo ng pagkain. Saway ni Cindy sa hipon. Murang kinsang guwapa, bati, manog na wog. Narinig kong bulong ng waiter, dahilan para matawa ko. Anong binubulong-bulong mo dyan? Mukhang natakot ito, kaya agad na umalis. Tama na yan, Pearly. Wala namang kasalanan yung tao. Saway ni Anton sa kanya. Ikaw naman, Alex, anong tinatawa-tawa mo dyan? Ako na naman ang nakita niya. Pastilan? Minsan dapat kapag alam mong wala ka ng mukhang may pagmamalaki, in short kapag ugly ka, maging nice ka na lang. Ano na lang ang pasasalamatan sa'yo? Kung fangit ka na, masama pa ang ugali mo. Nanahimik ako dito. Bes, don't me. Sasamain siya sa akin. Buti na lang gutom pa ako. Hindi nagtagal na isa-isa na rin kaming natapos. Sarap ng foods. Thank you sa masarap na dinner, Sam. Busog match. Sabay hawak ko sa tummy ko. Putok-batok nga lang. Buti na lang nag-serve sila ng pineapple juice. Lumipat na kami sa may swimming pool nila. May mga ilang guest na naroon at nakatambay. Nailawan ng maayos ang vicinity ng lugar, kaya maliwanag kahit gabi na. Maliit lang ang resort nila, Sam. Triple ang laki ng Isabel Royal kung ikukumpara. Marunong ka bang lumangoy, Alex? Ayaw talaga akong tantanan ni Pearly. Ibabalik ko na talaga siya sa dagat.
Oo naman, Pearly. Ikaw, alam kong marunong kang lumangoy. Siyempre, hipon siya eh. Of course. We have swimming pool at home. Naman pala, bakit pa siya sumama dito? Tulak ko siya sa pool eh. Ikaw, saan ka naman natutong lumangoy? Sa ilog? Sa pool din? Kapag hindi ka pa tumigil, masasapol ka talaga sa akin. Sabi ko sa isip ko, kung naglilihi itong babaeng ito, malamang magandang magiging anak. Ako ang pinag-iinitan eh. Guys, let's play a game. Mag-truth or dare tayo. Yaya ni Cindy. Kayo na lang. Sagot naman ni Sungkit. Si Willie at Anton ayaw mo po na at gustong sumali. Huwag kang KJ, dude. Si Alex nga, game na game. Di ba, Alex? Nakipag-high five ako kay Willie. Sali ka na kasi, Renz. Tumayo pa si Pearly. Saka hinila si Enzo. Fine. Ay sus, papilit lang pala kay Perlita. Pagbuhulin ko sila eh. Pinaikot na ni Anton ang bote. Nakailang ikot ito bago tumapat kay Pearly. Truth or dare, Pearly? Dare, syempre. Excited na sagot ng bruha kay Anton. Nakita mo ba yung nagtitinda ng balot? Humingi ka sa kanya ng balot at dapat bigyan kanya ng libre. Tinawag ni Anton ang nagtitinda ng balot. Easy. Tumayo si Pearly at hinarap si Kuyang magbabalot. Manong, pahingi naman ng balot. Kahit isa lang. Sa lahat naman ng humihingi, siya pa itong siga. Naku, Ining, wala nang libre ngayon. Pasensya ka na, si Manong. Ang damot mo naman. Gusto mo bosin ko pa yung paninda mo? Parang isa lang? What a brat. Napansin ko naman na may nahulog na 20 pesos si Manong. Tumayo ako sa kapinulot ito at ibinalik sa kanya. Marahil 20 lang yun pero para sa kanila, malaking bagay na yon. Mag-ingat po kayo, Manong. Gabi na. Ang mga taong tulad niya ang dapat pagpalain. Kahit may edad na, naghahanap buhay pa rin. Naku, salamat, Ineng. Gusto mo ba ng balot? Kumuha ito ng isa sa kaibinigay sa akin. Naku, wag na po. Idagdag nyo na lang po yan sa ititinda nyo. Sige na, Ineng. Kunin mo na. Mukhang may dala kang swerte. Tingnan mo, tinatawag ako ng mga tao sa unahan. Saka siya iniwan ng matanda. Nakangiting mga mukha liban kay Pearly ang nakatingin sa akin pagbalik ko sa pagkakaupo. Tignan mo tong si Alex. Kahit hindi humingi, binigyan. Samantalang si Pearly, ha. Paano kasi sisiga-siga? May nangihingi bang matapang pa sa hinihingan? Hawak ni Winnie ang tiyan habang tumatawa. I flip my hair. That is how you do it. Che, bakit naman ako hihingi kung kaya ko namang bumili? Sabat ng hipon at inirapan niya ako. Anong magagawa ko kung maganda ako? Kung kasalanang maging maganda, pwes. Patawad na lang, Perlita. Si Sam ang sunod na nagpaikot ng bote at nanlaki ang mata ko nang tumapat ito sa akin. Lex, truth or dare? Truth na lang. Baka mamaya utusan niyo akong manghingi ng boxers. Mahirap na. Natawa silang lahat sa sinabi ko. Liban sa bruhang si Hipon. Okay. I know, Cindy wouldn't mind. Sino sa tatlong boys na nandito ang pinaka-sexy ang dating sa'yo at bakit? Dapat pala nag-dare na lang ako. Tiningnan ko si Willie na itinaas ang bahagya ang laylayan ng suot na t-shirt at ipinakita ang abs. Baliw? Hinila naman ni Sam pababa ang damit ng nobyo. Si Anton naman ay tinaas ang isang braso at ipinakita ang muscle. Natawa na lang ako. Si Enzo ay nakasimangot. Anong petsa na, Lex? Baka sikatan na tayo ng araw. Wala ka pang sagot. Nainip na yata si Wilfredo. Fine. Si Enzo. I find him sexy this morning. Wearing an apron sa bayuko ko. Langya, dude. Di pa nga kayo nitong si Alex. Under ka na. Ano't naka-apron ka? Napakadaldal talaga ni Willie. Willing-willy sa pang-aasar eh. Nagkatinginan na naman kami ni Sungkit. Ikot nyo na nga lang ulit ang bote. Inis na naman si Pearly. Sa kanya ulit tumapat ang bote ng inikot ni Sam. Truth or dare? Lex, ikaw mag-utos o magtatanong. Napangisi ako sa sinabi ni Sam. Truth.
Anya, wala pa rin siyang lusot. Ang pangalan ba ng tatay mo? Perlito? Joke. Agad silang nagsitawanan. Joke nga lang guys. Nananadya ka ba, Alex? Galit na ito. Joke nga lang, Perly. Huwag ka nang magalit. Hindi nga ako nagagalit sa mga hirit mo sa akin eh. Kapag siya na, patola. Huwag kang umastang ka-level ka namin, Alex. Lumugar ka. Baka nakakalimutan mong muchacha ka lang. Dinuro niya ako. That's enough, Perly. Nagulat kami sa pagtaas ng boses ni Enzo. Sa kanya ako hinawakan sa kamay. At inalalayang tumayo sa kahinila palayo. Ikaw naman kasi, I told you na huwag mo na siyang patulan. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Nagbibiro lang naman talaga ako. Malay ko bang pikon yun? Cesar mo na lang pala ako ng sungkit na to. May pahila-hila pa siyang nalalaman. Nasabihan ka tuloy niya ng hindi maganda. Ngumiti ako. Ayos lang. Hindi naman kasi ako muchacha talaga. I can't wait na dumating ang araw na makabalik ako sa amin. I'll personally send an invitation to Perlita para makita niya ang buhay ng tinatawag niyang muchacha. I don't brag about status in life, pero mukhang kailangan kong gawin yon para ilugar si Perlita at dagat nun. For your information, I'm Alexa Isabel de Luna Rosales, one of the Rosales Heiress. Baka mas mayaman pa kami sa kanya kung tutuusin. I love the sunrise, at kapag nasa resort namin kami ng pamilya ko, I always wake up earlier than the rest of my siblings para abangan ang paglabas ni Mr. Sun. Mornings reminds us that Jesus blessed us again with another privilege to live our awesome life, to breathe, to think, to enjoy and to love. We just have to look beyond the problems surrounding us and never give up. Hiningal ang utak ko sa kaka-English. Bakit nga ba ako nag-i-English? Lumabas ako at naglakad-lakad sa kahabaan ng beachfront. May ganda din namang ipagmamalaki ang resort nila Sam. Puting buhangin na napakagandang tingnan. Ang dagat ay may malinaw at malinis na tubig. Blue na may halong green ang kulay nito. Sa di kalayuan ay may mga rock formation na iba't ibang hugis. Napapalibutan din ng puno ng niyog ang resort nila. May ilan pang duyan na nakatali sa mga puno. Sariwang hangin at mabining hampas ng alon na masarap pakinggan. The smell of the sea and coldness of morning breeze reminds me of home. Napabuntong hininga ko. Alam ko namang hindi ako dapat magmatigas dahil hindi naman ako bato. Pero sa buhay may mga desisyon tayong nagagawa na kailangan nating panindigan. Kaya nga tayo binigyan ng paa para manindigan and to stand on our own choices. I never done so reckless like this in my life at gusto ko din namang malaman kung kaya ko. So far, I'm doing good without the comfort of my surname. You're going to be fine, Isabel. Naisatinig ko. Up early, huh? Who's Isabel by the way? Anak ng seahorse. Bakit ka ba nanggugulat, Lorenzo? Sapakin ko kaya siya. It's Enzo, Alex. Sino yung Isabel? Ayaw niya talaga sa first name niyang Vintage. Yung bida sa pinanood kong kadrama. Kulit ng lahi nitong sungkit na to eh. Nung bata ka siguro nasobrahan ka sa Cherry Fur, no? Kaya ka tumangkad ng ganyan? Gawin ko kaya siyang panungkit ng buko. Tinignan niya ako ng masama. Ang aga-aga, Alex. Huwag kang mang-asar. Eh di sige. Mamayang hapon na lang. Naglakad ako papunta sa may naglalakihang bato. Saka inakyat ang isa. Pag ikaw nahulog dyan, sasaluhan niya kaya ako? Mahirap mahulog tapos hindi ka naman pala sasaluhin. Kaya lang baka matetano ako sa mga buto niya kapag sinalo niya ako. Naalala ko tuloy si Ryan Payatot. Umakyat din ito at tumabi sa pagkakaupo ko. Gaya-gaya lang. Ba't ka ba kasi nandito? You're invading my personal space and time. Nanahimik kami ng dagat. Kunwari pa yan, kontra ng utak ko. Baka personal space ka naman. Nagpout ito. Iced. Lechugas na fresh. Ang gwapo. Napatingin ako sa araw na unti-unti nang naghehelo sa earth. Ang ganda. Napangiti ako. I used to share every sunrise with mommy. She's a morning person like me. I never seen the sunrise as beautiful as today. Napalingon ako sa kanya. Sa sunrise na pala ako ngayon.
Sa akin kaya siya nakatingin. Bipolar na sungkit, hindi ko na maalala kung kailan ko huling naramdaman ang ganitong pakiramdam. Tahimik at payapa. Simple pero masaya. Babasagin ko sana ang trip niya. Sa sementeryo din, tahimik. Try niya kaya. Pero mukha kasing seryoso siya. Madalas kasi, nakakalimutan natin i-enjoy ang simpleng bagay na ganito. We were so busy doing things para mabuhay. Watching out for what's just ahead of us. Yet, we forget to truly live life. To appreciate the beauty of being alive. Ito na naman ang mga tinatago kong Chenglish. Tama ka, Alex. Thank you for sharing this sunrise with me. I will forever remember this. Nagulat ako nang hinawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa bato at pinisil yon kasabay ang isang napakagandang ngiti. Nag-somersault yata ang puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa paghawak niya ng kamay ko o yung pamatay niyang ngiti. I know you're something different and unique the first time we met, Alex. Though, you're stubborn and talkative at times. Okay na sana Ayos na ako dun sa unique. Kilig na. Kaso may dugtong pa. Hindi ko rin naman alam na para siyang motor. May sidecar. I mean may ibang side pa siya bukod sa pagiging suplado. Hindi mo pa pala nasasabi sa akin kung sino yung mga dumukot sa'yo. Alam ko namang nadamay lang ako noong mga panahong yon. Wala yon. Kalimutan mo na. Napagkamalan lang ako ng mga yon. Nagkipit balikat na lang ako. Iniwan din naman kami ng mga fangit na adult napper. Kaya baka nga totoong napagkamalan lang siya. Yes, adult napper. Hindi na kami mga bata para tawagin silang kidnappers. Anong ginagawa niya dyan? Gising ng dakilang epal. Inalis ni Enzo ang pagkakahawak niya sa smooth hands ko. Ano daw ginagawa namin? Tanong ni Pearlie. Naglalaba kami. Duh! Bulong ko. Alex, warning ni Sungkit. Nanood lang ng sunrise, Pearlie. Sayang hindi mo naabutan. Maganda pa naman. Buti pa yung sunrise maganda. Sam is looking for you guys. Breakfast is ready. Anya, sabay irap sa akin. Dukutin ko kaya mga mata niya. Ang ganda-ganda na sana ng umaga. Nagising pa ang bruha. Bakit hindi na lang siya naging si Sleeping Pearlie today? Lalong nagsalubong ang kilay niya ng alalayan ako ni Enzo sa pagbaba. Inipit ko ang buhok ko sa tenga ko. Kaya ko naman kasi may pahawak-hawak pa sa sungkit sa bewang ko. Makachansin lang. Pero ayi, di naman. I'll go ahead. Kailangan kong magbanyo. Paalam ni Enzo. What are you doing, Alex? Kita mo din si Perlita. Kita niyang naglalakad. Ibaon ko kaya siya sa buhangin. May gusto ka ba kay Renz? Patuloy lang ako sa paglalakad. Masyadong magandang umaga para lang sirain niya ng tuluyan. Kapag kinakausap ka, huwag mo akong tinatalikuran. Kailan pa naging backwards ang paglalakad? Marahas niyang hinawakan ang braso ko. Renz is mine, Alex. Oh, wow! Di iyon na. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Saksak niya sa lungs niya si Sungkit. Yun ay kung magkakasya. Alamin mo ang lugar mo. Huwag mong kalimutang katulong ka lang ni Renz. Huwag na huwag mong aagawin ang hindi sa'yo. Lalo na kung nasa teritoryo kita. Medyo masakit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Teritoryo? Di ba kay Sam ang lugar na to? Paano naging iyo? Baliw lang? Alam mo, Perlita, if you really like Enzo, siya ang pagkaabalahan mo. Huwag ako. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa braso ko. Namula iyon at sigurado akong magkakapasa ako. Buti na lang wala ako sa bahay. Panic mode sana ang mami ko kapag nagkataon. Ingat na ingat siya sa aming magkakapatid. Kung umasta ka, akala mo kung sino ka, nakatungtong ka lang sa kalabaw. Feeling mo isa ka na sa amin. At least hindi ako ang mukhang kalabaw. It's not my fault kung inimbita ako ni Sam dito. Hindi ko nga maintindihan kung anong ikinagagalit mo sa akin. Kung si Enzo ang dahilan, iyon na. Pwede ba? Tigilan mo na ako? Masyadong maganda ang lugar na to para sa mga hanas mo. Masyadong maganda ang resort nila Sam para sa iyo. Iniwan ko na siya at naunang naglakad. Kasalanan lahat ito ni Lorenzo. Susunod-sunod pa kasi sa akin. Pagbubuhlin ko na sila ni Perlita
Good morning, Alex. Bati nila sa akin. Good naman talaga sana ang morning. Kanina. Good morning, guys. Bati ko rin sa kanila. Ang aga mo nagising, Lex. Ako kasi I'm not a morning person. Halata nga nakagigising lang ni Cindy. Magulong hair days pa ito. Kain na tayo? Nasaan na ba si Perla at Enzo? Tanong ni Anton. Nauna na itong kumuha ng pagkain. I'm not eating kung kasama yang si Alex na yan. KSP talaga ito si Perlita kahit kailan. Malapit ko na siyang bigyan ng piso. Pambili niya ng kausap. Baka lilibuhin lang ang meron siya. Then, you can eat when Alex is done. Ani Sam? What? Ako pa talaga mag-a-adjust? Sam, baka nakakalimutan mong ako ang kaibigan mo at hindi ang muchachang yan. Sino kaya sa aming dalawang mukhang muchacha? Sabay flip ng hair. Ikaw ang ayaw sumabi sa pagkain, Pearly, not Alex. It's either you eat with us or eat alone later. Your choice. Tinaasan ko siya ng kilay. Ano ka ngayon, malditang hipon ka? Dadaigin pa ako sa kamalditahan? Akong bida? Fine. Nagdiwa ako sa sagot niya. Boom! Knockout! Ginalingan ni Sam. Tahimik kaming kumain. Napahiya ang bruha, kaya nagbehave. Saka naman dumating si Enzo. Nag-slow mo ang mundo ko nang papalapit siya. Bakit kasi kailangang naka-shades? Ang gwapong seahorse ang puso ko. Hindi lang yata nag-backflip. Nag-somersault pa. Pegi pang kanin, Willie. I need a distraction. Sa lahat naman ng bakanting upuan, sa tabi ko pa siya umupo. Packing tape. Paano pa ako makakakain ng mabuti? Mahabaging bathala, ang lapit niya sa akin. Ang gwapo niya at ang bango pa. Nawawala na naman ako sa wisyo. Nagulat ako nang pumagit na sa amin ang walang hiyang hipon. Akala naman niya gusto ko siyang katabi. I'm full. Mauuna na ako, guys. Magpapalit lang ako ng damit. Feel kong mag-swimming today. Hindi ko na inantay na mag-react pa sila. Hawak ko ang puso ko nang makarating sa kwartong tinutuluyan ko. Babawasan ko ng pagkakape. Masamang tama sa akin. Daligo na lang ako. Hanggang ngayon kasi, nakatatak sa utak ko ang gwapong mukha ni Enzo. Malaking gulo kapag nagpatuloy kung ano man itong kabog ng heart ko. Mabilis naman ako natapos maligo. Isinot ko ang isa sa mga two-piece na binili ni Sungkit. Kung two-piece nga bang matatawag yon. Saka pinatungan ng dress. Binuksan ko muna ang TV habang nagpapahid ng sunscreen. Baka hindi pa sila tapos kumain. Ghost Fighter ang palabas. Yee! Saka naman nagring ang sipi ko. Si Mitch ang tumatawag. Uy, ang sabi ni Mr. L na sa Batangas kayo. Honeymoon agad? Pinagsasabi niya. Baliw, birthday ng kaibigan niya. Naimbitahan lang ako. Ay, ganon? Galingan mo, kasi para mapaagang honeymoon. Napansin ko na panay ang utukso niya sa akin lately. Tumigil ka nga, Michelle. Baka gusto mong sabihin ko dun sa taga-HR na crush mo siya. Naikwento kasi niya sa akin na kinikilig siya kay Leo, ang HR head. Gaga, joke lang. Ito naman. Teka, ano ba yung maingay? Yung TV siguro ang naririnig niya. Ang gwapo talaga ni Dennis Mitch. Nakaka-inlove siya. Elementary pa lang yata ako ay crush ko na si Dennis ng Ghost Fighter. Pati na rin si Tamahome ng Fujiyugi. Sinong Dennis ba yan? Hoy! Bawal ka na magkagusto sa iba. Paano nang si Mr. L? Kung guguluhin lang ni Perlita ang tahimik kong life dahil kay Enzo, kanya na. Si Dennis ng Ghost Fighter, baliw? Natawa siya nang malaman kung sino ang tinutukoy ko. Gaga, akala ko naman kung sino na. Gwapo nga si Dennis, pati si Rukawa ng Slam Dunk. Kaya magkasundo kami ni Mitch, pareho kami ng trip. Fan din pala siya ng mga characters na yon. Nagpaalam na ako sa kanya, baka hinahanap na ako nila Sam. Lorenzo's point of view. Nag-aalala ko dahil kaunti lang kinain ni Alex. Hindi naman kasi siya ganon. Halimaw yun pagdating sa pagkain. Papunta ako sa kwarto niya. Kinukulit ako ni Pearly at hindi naman ako bulag para hindi mahalatang may gusto siya sa akin. Kaya hanggat maaari ay iniiwasan ko siya. Ayoko makasakit. Nasa may pintuan na ako nang marinig ko mula sa labas na may kausap siya. Ang gwapo talaga ni Dennis Mitch. Nakaka-inlove siya.
Si Michelle ang kausap niya, ang sekretarya ko. Pero sino si Dennis? Hindi ko na masyadong narinig ang kasunod dahil medyo maingay. Nakabukas marahil ang TV niya. Mabilis kong hinanap si Sam. Posibleng nakilala niya yung Dennis na yon kanina umaga, bago pa ako dumating. Sam, it is possible to know kung may guest kayong Dennis ang pangalan? Gusto kong malaman kung totoo ang sinasabi ni Alex na gwapo ito. May nakakainlab pa siyang nalalaman. Pwede naman pero sino ba yung Dennis na yan? Gusto ko nga ding alamin. Wala. Basta. Sige na. Kindly check for me. No na. Nagtataka man ay pumunta si Sam sa front desk at nagtanong sa receptionist nila. Wala daw. Wala kaming guest na Dennis ang pangalan. Sino ba kasi yon? Sino nga ba yon? Gaano kalayo yung ibang resort mula dito? Baka guest yun sa kabila. Medyo malayo naman. Bakit nga kasi? Nainis na si Sam sa akin. Tinatawag na din kami nila Willie na nasa pool at naliligo. Maging si Alex ay nandoon na at ready na itong maligo. Ang ganda ng ngiti nito at ayokong isipin na dahil yon sa Dennis. Kahit hindi gaanong sexy ang binili ko sa kanyang two-piece, ay bumagi pa rin ito sa kanya. Namewang pa ito nang makita ko. Hindi niya ako madadaan sa pagpapasexy niya. Kailangan kong malaman kung sino yung Dennis. Bigla akong naisip na tawagan si Mitch. Ito ang kausap niya kanina. Kaya posibleng alam nito kung sino ang lalaking yon. Hi Mr. L. Magandang umaga po. May pagbibilin po ba kayo? Kanina magandang umaga ko, pero hindi na ngayon. Michelle, sino yung Dennis na pinag-usapan niyo ni Alex kanina? Saan daw niya nakilala ang lalaking yon? Narinig kong kausap kanya kanina. Nahuli lang akong gumising may umepal ng iba. Dennis baka mo, Mr. L? Yun po ba? Wala po yun. Mukhang ayaw nitong sabihin kung sino ang lalaking yon. Baka nakakalimutan mong ako ang boss mo, Michelle. Kung mahal mo ang trabaho mo, sabihin mo sa akin kung sino si Dennis. Ayoko pa naman sa lahat ay ang pinaghihintay. Nakilala po yata ni Alex dyan sa resort, Mr. L, yung Dennis. Pasensya na po kayo. Wala din siyang masyadong nabanggit liban sa gwapo at nakaka-inlove daw po yon. Pinatayan ko na si Michelle ng telepono. Bumalik ako kung nasaan si Alex. Sisiguraduhin kong hindi makakalapit sa kanya yung Dennis na yon. Alex, points of view. Nagtataka ako kay Enzo. Sabi niya 3 days kami sa Batangas. Pero pangalawang araw pa lang ay nagyaya na siyang umuwi. Napaka-aburido din niya at maya't maya ang pagsusungit. Daig pa niyang may dalaw. Anong gusto mong dinner? Bibili na lang ako sa labas. Pagod kami pareha sa biyahe. At hapon na kami nakarating dahil sa tindi ng traffic. Dito ka lang. Ako nang bibili. Masungit na naman ito. Pagod ka sa pagmamaneho. Ako nang bibili. May binubulong itong kung ano na hindi ko maintindihan. Hindi ako pagod. Dito ka lang. Ako na ang lalabas. Kanina pa siya ganyan sa biyahe. Kulang na lang ay samaan ako sa loob ng CR nung tumigil kami sa gasolinahan. Mabilis naman itong nakabalik. Barbecue ang binili nitong ulam. Okay. Slight na lang ang inis ko sa kanya. He knows how to piss me off. Pero alam na alam din niya kung paano ako aamuin. Pinaglalaroan ako ni Sungkit. Nakakainis. Pagkatapos namin kumain, ay tahimik kong iniligpit ang pinagkainan namin sa kahinugasan. Tumunog ang cellphone ko. May nag-text. Malamang galing na naman sa network yon. Wala naman kasi akong ka-text. Saklap ang life. Maghanap nga akong textmate. Nagsalubong ang kilay ko nang damputin niya ang CP ko at tiningnan yon. Tapos ay napangisi. Tila may kung anong nabasa doon. Bipolar talaga. Mukhang malala na. Pagkatapos kong maghugas ay pumasok na ako sa kwarto. Ayoko makipag-usap sa lalaki may regla. Nag-half-bath na ako sa kanahiga. Maaga akong nagising kinabukasan. Nag-try akong magluto. Nagsasawa na din kasi ako sa pagkain na galing sa restaurant. Binuksan ko ang YouTube saka nag-search kung paano iprito ng tama ang itlog. Minsan na akong tinuruan ni mami nito. Pero nagkandapaso ako. Kaya hindi na niya ulit ako pinagluto. Sinunod ko ang nasa video.
Napangiti ako nang makagawa ako ng dalawang medyo hindi naman sunog. Sunod ay ang pagprito ng bacon. Pinagpawisan ako sa pagluluto ng breakfast namin. Diyos ko Lord, nag-toast na din ako ng tinapay saka iniredy ang table. Good morning. Mukhang maganda ang gising ni Enzo. May pa-good morning pa. Good morning. Kain na tayo? Nagluto ako ng breakfast. Tiningnan niya ako ng parang hindi makapaniwala. Saka naupo. Medyo nakukuha ko na rin ang timpla ng kape na gusto niya. Kumuha na ito ng isang sunny side up. Hindi na pala sunny. Naghalo kasi yung dilaw sa puti. Parehas pa rin naman yon. Hinintay ko magsalita siya. Itlog na pula ba ang ginamit mo dito? Ano daw? Pero masarap naman. Halos maubos ito. Kada subo. Masarap yata talaga. Kukuha din sana ako ng itlog, pero pinigilan niya ako. 4 naman ang niluto ko. Tagdalawa kami. Gusto pa yata niya kanya lahat. Yung toasted na bacon na lang ang kainin mo. Pinandilatan ko siya. What's with you, Lorenzo? 4 na piraso yan. Akin na yung isa. Umiling ito. Bigla namang nag-ingay ang telepono niya. Tumayo at pumunta sa kwarto. Aha! Akala mong sungkit ka? Kumuha ko ng isang egg saka mabilis na sumubo. Pero mabilis din akong tumakbo sa may trash can at inuluwa ito. Lechugas, ang alat. Kaya pala tinanong niya ako kung itlog na pula ang ginamit ko. Walang hiyang sungkit. Maya-maya bumalik na rin ito. Bakit nakabusangot yung mukha mo? Nasaan na yung pagkain ko? Bakit hindi mo sinabing sobrang alat ng itlog? Napangisi ito. Lalo lang ako nainis. Palpak ang cooking ko. Buti na lang maganda ako. Ito naman, carry lang. Saka alam kong pinaghirapan mo yon. Sinalat niya ang noo ko. Anong naisipan mo at nagluto ka? Napakagat ako sa labi. Ibig sabihin, alam niya hindi talaga ako nagluluto. Matagal ko nang alam na hindi ka marunong magluto. Ay, nakakahiya. Kulang na lang ay lumubog ako sa chair. Tumayo ito, kumuha ng 2 itlog sa ref, saka nagsalang ng frying pan sa stove. Come here. Lumapit ako sa kanya. Kumuha din ito ng maliit na bowl, saka binasag doon ng isa sa mga itlog. Nilagyan niya ng kaunting mantika ang pan. Mahina lang dapat ang apoy. Saka kung maglalagay ka ng asin, huwag mong ibuhos. No need to flip, lalo na kung gusto mo ng sunny side up. Dinagtagal ay naluto na ang egg ni Sungkit. Your turn. Anya. Pumesto siya sa likod ko. Hindi ko tuloy alam kung kakabahan ako sa pagluluto ng itlog o dahil nasa likod ko lang siya at sobrang lapit namin. Mabango kaya ako? Wala pa kasi akong ligo at pinagpawisan na ako kanina. Good. Ganyan nga, Alex. Hinawakan niya ang kamay ko na humawak sa lagayan ng asin, saka iginiya ito para asinan ng itlog. Yan. Dapat ganyan lang. Para hindi maalat. Napasinghap ako dahil sobrang lapit na niya. Parang nasa may tenga ko na ang bibig niya. Anak ng gwapong seahorse. Salamat sa itlog. Nagwaweld na naman ang puso ko. Ang agang lesson. Pinatay ko na ang stove. Hindi naman ako makukulong. Stove lang yon. Saka hinawakan ang dulo ng pan. Luto na kasi yung itlog. Humawak din siya doon. Ang nangyari, tuloy 2 kaming naglagay sa plato niya ng itlog gamit ang pan. Ang lambot talaga ng kamay. Ay di siya na. Let's eat. Saka lang ako bumalik sa wisyo nang nakaupo na siya sa harapan ko. Hayaan mo, sa Saturday, tuturuan kitang magluto. Bakit parang gusto ko nang hilahin ang araw? Dati hindi ako interesado sa kusina. Pero kung siya naman ang magtuturo, why not? Panay ang bati sa kanya ng mga empleyado niya pagpasok namin sa opisina. Valentine's na pala bukas. Ay, napansin ko ang mga decorations sa loob ng building ng office nila. So, inirapan ko nga siya. Good morning, Mr. L. Bati ni Mitch sa boss niya. May iniabot siya sa akin isang piraso ng long stem rose. Pinapabigay ni Dennis. Napalingon si Enzo sa amin. Papasok na kasi ito sa loob ng office nito. Teka Mitch, sinong Dennis?
Pareho kami nagulat ni Mitch sa lakas ng pagsara ni Sungkit sa pintuan. Problema niya? Basta, sumakay ka na lang. Feeling ko kasi may gusto sa'yo yung si Mr. L. Kailangan lang niya ng konting push. Ano daw? Ha ha ha. Saan mo naman nakuha yung idea na yan, Michelle? Pero kinabahan ako sa sinabi niya. Si Enzo? May gusto sa akin? Di nga. Tinawagan niya kaya ako kahapon. Tinatanong kung sino si Dennis. Narinig yata niya ang pag-uusap natin at curious si boss. Kung sino siya. Mukhang pinagsisilosan niya ito. Si Dennis, na cartoon character pagsisilosan niya? Pareho kaming natawa ni Mitch. Mukhang magkaka-love life ka na, Alex. Ay, bibig ka din. Tukso pa niya sa akin. Kung ano-anong sinasabi mo, Shell. Baka mamaya may girlfriend na pala yung si Enzo. Umupo na ako sa table ko. Pinaglagyan ako ng table ni Sungkit doon. Minsan kasi, ay may mga inuutos siya sa akin. Michelle, tama na yan chismis. Magtrabaho na kayo. Nagulat kami sa outburst ni Enzo. Okay naman siya kanina ha. May pakanta-kanta pa nga siya sa sasakyan habang nasa biyahe kami. Papunta dito sa office. Di pa yata tapos ang dalaw? See? I told you. Nagsiselos yan kay Dennis. Akala niya siguro pinadalhan ka talaga ng bulaklak. Isipin ko pa lang na may pinagsisilosan si Sungkit dahil sa akin ay kinikilig na ang mga ugat ko. Ang ganda ko. Shh! Tumigil ka na dyan. Mamaya sumabog na naman ang bulkan. May pabulaklak ka pa kasing nalalaman. Saway ko sa kanya. Ha ha ha. Just watch me, Alex. There's more. Hayaan mo na. Para magka-girlfriend na din yung si Sir. Matagal nang walang nagpapangiti dyan eh. Bagay kaya kayo? Tao kaya kami? Baliw na si Mitch. Wala sa sariling hinawakan ko ang roses at napangiti. Sino ba namang hindi kikiligin kung sakaling totoo ang sinasabi ni Michelle? May gusto sa akin si Crush? Bigla ko din naalala ang mukha ni Perlitang gusto akong lunukin. Yay! Lorenzo's Points of View. Inis na binagsak ko ang papeles na binabasa ko. Walang pumapasok sa utak ko. Pinili kong umuwi na kami ng Manila dahil ayoko magkita pa ulit si Alex at yung Dennis na yon. Pero heto at may padala pang bulaklak. Isang piraso lang naman. Nakita kong tinignan yun ni Alex habang nakangiti. What's with the woman and the flowers? Parang isang piraso ng bulaklak, kilig na siya. Tinawagan ko ang pinakamalapit na branch ng mall namin at nag-order ng 10 ng bulaklak at ipa-deliver ito agad-agad. Hindi ko na ito pinalagyan ng pangalan. Tanging, have a nice day, Alex. Hindi nga nagtagal, ay may dumating na 1 bungkos ng bulaklak. Inantay ko munang makalis ang nag-deliver saka lumapit sa table ni Mitch. OMG, ang sweet talaga ni Dennis. May pabulaklak ulit? 1 bungkos pa. Wait, what? Akala ba nila ay galing na naman yun sa unggoy na yon? Ang ganda naman yan, Alex. Kanino galing? Kinuha nito ang card sa kabinasa. Wala namang nakalagay. Sagot nito. Pamisteryo pa yung Dennis. Iba ka talaga, Lex. Mukhang nilalagawan ka na niya. Sisantihin ko kaya itong sekretarya ko. Basag trip? Galing sa akin yung mga bulaklak, tapos sasabihin niyang galing kay Dennis? Kung bakit kasi hindi ko pinalagyan, kahit initials man lang. Bago mag-lunchtime ay sinabihan ko si Alex na huwag nang bumili ng food. Kakain kami sa labas ng sabay. I need to make sure na hindi sila magkikita ng Dennis na yon. Hinawakan ko ang kamay niya paglabas namin ng opisina. Napatingin siya sa kamay niya, pero masaya ako dahil hindi naman niya binawi yon. Inasikaso ko din siya habang kumakain kami. She needs to see that I'm a better man compared sa kung sino mang nakilala niya kung saan. Uy, saan tayo pupunta? Hindi itong pabalik sa office mo. Nakanguso ito. Tumahimik lang talaga siya pag kumakain. She's a temptress. Alam niya kaya yon? May dadalawin lang tayo. Ibinalik ko ng atensyon ko sa pagmamaneho. Patay. Seryoso ba siya? Kapag ba may dadalawin pati agad? Lalo itong umuso. Kaya nga nagtatanong di ba? Nakita ko yung gilid ng mata ko na umayos ito ng upo. Namangha marahil sa nagtataas ang puno na
na nasa Manila pa ba tayo? Yeah, ang daldal niya talaga. May ganito pa pala dito sa Manila. Binuksan nito ang bintana sa gawin niya. Inilabas nito ang kamay. Ang ganda naman. Nakikilala ko na siya paunti-unti. She loves the sunrise at tamang hula ko na gusto niya rin ang preskong tanawin at kapaligiran. Paborito niya din ang barbecue and the scent of vanilla and flowers. Iyon ang amoy ng pabango nito. Allergic siya sa branded na pabango, lalo na yung matatapang. Panay ang bahing nito, tuwing mapapasobra ang paglalagay ko. Hindi siya marunong magluto pero malakas siyang kumain. We're here. Hindi ko pa man napapatay ang makina ng sasakyan ay lumabas na ito. Ang ganda naman dito. Masayang nilapitan nito ang mga bulaklak. Alaga iyon ni Nana. This is our ancestral home. Dito kami lumaki magkakapatid bago nag-migrate ang pamilya ko sa Canada. Kami lang ni Daddy ang naiwan dito sa Pinas. Sayang, wala siya ngayon at nasa business trip. Uuwi na din sila mama dito soon. Manghang tiningal nito ang dalawang palapag na bahay. Ilan ba kayo magkakapatid? Tanong nito, pero nasa mga bulaklak ang atensyon. 3, panganay ako. Next is Lawrence, then my younger sister, Laila. Kayo, ilan kayo magkakapatid? Gusto ko ding malaman ang tungkol sa pamilya niya. 4 kami magkakapatid. Matipid na sagot nito. Enzo, ikaw ba yan? Bakit hindi kayo pumasok sa loob? Si Nana Celia. Kadarating lang din po namin, Nana. Ito nga po pala si Alex, kaibigan ko. Lumapit ako at humalik sa noon ng dati kong yaya. Alex? Si Nana Celia. Siya ang nag-alaga sa aming magkakapatid. Pamilya ng turing namin sa kanya. Magandang hapon po. Saka ito nagmano kay Nana. Magandang hapon din sa iyo, anak. Aba, ikaw palang ulit ang naisama nitong si Enzo dito. Mula nang magkahiwalay sila ni Alena. Napakamot ako sa ulo. Matalas pa rin ang memorya ni Nana para maalala ang ex ko. Pumasok na kami sa loob. Kita ko ang pagkamangha sa mata ni Alex. Wow! Hindi mo akalain ganito ka moderno ang loob ng bahay na to. Aakalain mo kasing luma na ang bahay base sa itsura nito sa labas. Pero taliwas naman ang nasa loob. Naipa-renovate na ni Dad ang loob nito at mas pinaganda. Pero hindi binago ang structures ng bahay. Magmerienda muna kayo. Tamang-tama. Nagluto si Lita ng banana Q. Sakto namang lumabas ang isa pa naming kasambahay at may dala nga itong pritong saging sa juice. Doon nyo na lang po dalhin sa likod bahay, Ate Lita. Let's go, Alex. Mas presko ang hangin doon. Kanina ko pa pinagmamasdan si Alex. Tila baliwala lang sa kanya ang laki at lawak na bahay namin. Maging malaking swimming pool ay tila wala lang dito. Masumanga pa nga itong sa ayos ng loob ng bahay. Tama ang Nana. Si Alex pa lang ang pangalawang babaeng nadadala ko dito. Si Alena ang una. Natatandaan ko pa kung gaano namangha ang dati kong nobyo sa laki at lawak na bahay naming ito. Maging ang kasabikan nito nang makita ang swimming pool. Alena is just like Alex. Simple at galing sa mahirap na pamilya. Hindi nga lang ito kasing daldal ni Alex. Tumagal din ng 2 taon ang relasyon namin bago niya ako iniwan at sumama sa iba. Hoy, Lorenzo, tulala ka dyan. Alam kong maganda ako, pero wag ka namang matulalay. Kumain ka na. Mas masarap itong banana cue pag mainit. Buti pa ang banana cute. Napapailing na lang ako sa kalokohan niya. Lumapit ako sa tabi niya sa kumuha ng banana cue. Kahit ano yatang ihain sa kanya, walang tapon. Hindi maarte si Alex. At totoo siya. Walang pretensions. Sinasabi kung anong gustong sabihin. And she's damn gorgeous kahit magulang buhok nito. Alex? May boyfriend ka na ba? I need to know kung may kaagaw pa ako sa kanya bukod kay Dennis. Wala. Bakit? Mag-a-apply ka? Nakangisin nitong sagot. Inabot ko ang gilid ng labi niya sa kapinahid ang asukal doon. What if, sabihin kong oo, gusto kong umakyat ng ligaw sa'yo. Tila napaso ito sa pagkakahawak ko at lumayo. Umakyat? Saang hagdan ba yan? I gave her a warning look.
Wala pa akong balak magka-boyfriend kasi bata pa ako. She's 23 at wala itong balak magka-boyfriend. Wala ka din namang girlfriend. 26 ka na. Bulong ng utak ko. Alex, I like you. Gusto ko tang ligawan. Mahirap nang maunahan ng iba. Lalo na nung Dennis. We? Tininan ko siya ng seryoso. Saglit itong nag-isip. Paano si Pearlie? Bakit naman ito pinoproblema ang babaeng yon? Anong paano si Pearlie? Umikot ang mga mata nito. Ayoko ng gulo, Enzo. We all know that she likes you. Saka dito ipinagpatuloy ang pagkain. I don't like her. Kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Ikaw ang gusto ko. Please, Alex, hayaan mo na akong ligawan ka. Napanga nga ito sa sinabi ko, saka namula. Sige, pero alis ako sa kondo mo. Maghanap ako ng ibang matutuluyan. Napamanga ako sa sinabi niya. What? No! Nasanay na akong kasama siya. At isa pa, siya ang gusto kong makita pagmulat ng mata ko sa umaga. Ano yon, Lorenzo? Liligawan mo ako habang nakatira ako sa'yo? No way! Kung ayaw mo akong paalisin, edi wag ka manligaw. Simple. Ilang beses ko na siyang sinabihan na wag akong tawaging Lorenzo. Pero hindi ito nakikinig. Sino maglilinis ng unit ko kung aalis ka? Baka magbagong isip nito. Sus, maliit na bagay. Edi pupunta ako doon para maglinis kahit araw-araw pa. Hindi lang kasi magandang tignan na magkasama tayo tapos manliligaw ka. Mamaya ano pang maisipan mong gawin sa akin? Saka ito na mula. Iniisip niya bang magte-take advantage ako sa kanya? Hindi nga naman imposibleng mangyari yon. But I know, Alex. Baka mabugbog lang ako pag ginawa ko yon. Fine. Pero ako ang maghahanap ng lilipatan mo. Inirapan niya ako. Sa kanilantakan ang pangatlong stick ng banana Q. Damn this girl. Here I am. Pinagpapawisan ng malamig sa pagsasabing gusto ko siya. Pero busy naman itong nilalantakan ang pesting banana Q. Mabuti pa yon. Binibigyan niya ng atensyon. Shit pinagsisilosan ba yung pagkain? Alexa's Points of View. Nakalipat na ako ng apartment. Medyo cute siya pero mas okay na kaysa doon sa kwarto ko dati kinaaling kaliksta. Hindi naman ako nahirapang maglipat dahil may instant PA ako. Bilog talagang mundo. Dati akong PA. Ngayon, siya na tungkulang na lang ay buhatin niya pati ako. Inuulit ko, Lorenzo, hindi mo kailangan gawin yan. Pawis na ito sa pagtulong sa akin sa pag-aayos ng ilang gamit ko. I can do this, Alex, but please, stop calling me with my full name. Alam ko namang pagkatapos nitong mapapabilis ang pagsagot mo sa akin. Aba, teka, ano daw? May lakad ka ba? At nagmamadali ka na naman yata. Kahapon ka lang nagsabi na manliligaw ka tapos gusto mo sagutin na kita? Aba, masaya ka. Kahit naman crush ko siya, dalagang Pilipina pa rin ako. Pakipot muna kahit 1 week. Enibe. Napakamot ito sa ulo. May kuto pa yata. Joke lang. Ikaw naman, masyado kang seryoso. Sige na, maupo ka lang dyan. Kaya ko na to. Kung makakaya naman. Akala niya ang hirap mag-alis ng mga damit ko sa bag. Pero siguradong maninibago ako. Wala na kasing mag-iingay at uubos ng pagkain sa unit ko. Wow, ang galing ng compliment niya para sa isang manliligaw. Sinasabi mo bang maingay at matakaw ako? Pinamiwangan ko siya. Umiling ito sabay lip bite. Leche flan, ang gwapo. Basta namimiss kita. Lex, kalma self, kalma lang. Naku, ang arte-arte mo talaga, Lorenzo. Ilang hakbang lang ang layo nitong kwarto ko sa unit mo. May miss-miss ka pang nalalaman? Ang 1-bedroom na unit na nilipatan ko ay nasa parehong building ng kanya. Iisang floor pa. Paano ayaw niyang pumayag na maghanap ako sa mas malayo? Magkaiba pa rin tayo ng bahay. Kung balik ka na lang kaya sa unit ko. Nakalabi nitong sabi. Pagkatapos naming maglipat at lahat? Sure, pero ang pag-usapan walang ligaw-ligaw. Total alam ko namang hindi papayag ang tatay ko kapag nalaman niyang nagpaligaw ako. Dad will be furious. Problema ba yon? At di wag nating sabihin sa kanya? Nakangisi nitong sagot. Ang galing no? Pasalamat talaga siya wala ako sa amin. Dahil sigurado akong dadaan siya sa butas ng karayom.
Mabuti na rin na lumipat ako. Nag-enroll kasi ako online para matapos kong ilang units na sinadya kong hindi ipasa para inisinsidad. May maipagmamalaki man lang ako sa kanila kapag umuwi ako. I know darating ang oras na kailangan ko silang harapin at hindi likurin. Dan, ang galing ko diba, Lex? Proud talaga siya at natapos niyang ilipat ang kaunti kong mga gamit sa kabinet. Thank you ha. Nakakapagod ba? Sarkastikong tanong ko. Umupo ito sa tabi ko at humilig ang ulo sa balikat ko. Ito na naman ang sumisirko kong puso. Napabuntong hininga ito. Lalim nun ha. Problema nitong sungkit na to. Darating na sila mama at ang mga kapatid ko sa susunod na araw. Bakit parang hindi siya masaya? O, bakit parang Biyernes Santo yung mukha mo? Di ba dapat masaya ka? At makakasama mo na sila? Nangangalay na ako. Bigat ng ulo nitong sungkit na to. Pasalamat siya at gwapo siya. Masaya ako siyempre. Pero I know, my mom. Kukulitin lang ako nun. About sa pag-aasawa. At irereto niya na naman ako kung kani-kanino. Sus, akala ko naman kung ano pinoproblema niya. Ganon talaga kapag thunders ka na eh. Saka ako tumawa. 3 taon ang tanda niya sa akin. Bata pa ako, Alex. Maka-thunders ka naman. I want you to come with me kapag dumating sila. Kihoror, meet the parents na agad. Wala pa nga kami. Asa ka namang sasama ako? Hindi pa kita sinasagot para ipakilala mo ako sa family mo. Wala pa man, ay dinadaga na ako. Oh my God. Baka strict ang parents niya. Paano na lang kung ay poor sila? Kasi nga alam niya magandang pobre lang ako. I could introduce you as my girlfriend already, Alex. Hinawakan niyang kamay ko. Yes, please. Sang-ayon ng malanding side ko. Wafo. At papabol na boyfriend na mukhang laging mabango. Opa material. Ay? No, hindi pwede. May lakad yata talaga ang sungkit na to. Baka naman kaya mo ako nililigawan dahil sa mama mo. Gusto mo lang may maihirap sa kanya para tigilan ka niya. Tinaasan ko siya ng kilay. I won't let him use me. I'm not a thing. What? Hindi ganun, Alex. Sasabihin ko ba sa'yo ang tungkol doon kung gagawin ko sa'yo yung mga sinasabi mo? I like you. Hindi pa ba malinaw sa'yo yon? Nagsusungit na naman ito. You know what? Get dressed. May pupuntahan tayo. Saka ako nito iniwan at lumabas ng kwarto ko. Saan naman kaya kami pupunta? Hindi ko alam kung anong klaseng dress ang dapat kong isuot. Baka naman date ito. Valentine's kasi. Ay, na-excite ang lola nyo. Mabuti na lang may nadala akong ilang dress. Alam kong marami ang magmamaganda today. Araw ng mga puso. Papahuli ba ako? Hinanap ko siya sa sala, pero wala siya. Kinuha ko na lang ang bag ko, saka lumabas. Baka nauna na ito sa kasasakyan. Natanaw ko itong nakaupo sa may garden, malapit sa kotse nito. Nalaglag na naman ang puso ko. Agwapo niya talaga. Shit! Maghunos dili ka, Isabel. Saway ko sa sarili ko. Baka makalimutan kong magpakipot. Let's go? Nakuha ko na naman ang atensyon niya. Inipit ko ang buhok ko sa kaliwang tenga. Mukhang effective naman ang arte ko. Nakita ko ang paghanga sa mga mata niya. Bakit hindi? Nag-effort akong magplansya ng kulot kong hair. Saka nag-makeup din ako. Alam mo, ang ganda mo talaga. I know, right? Pero iba pa din pag sa kanya galing. Lahat tayo naghangad ng magagandang bagay. Magandang kotse, magandang bahay, magandang sapatos, magandang damit. Pero sa akin, isang magandang bagay lang ang hinahangad ko. Ano? Kunat noong tanong ko. Ikaw, bagay na bagay ka sa akin. Sabay kindat niya. Kilig eh. Wala na, uwian na. Ginagalingan niya. Saan mo naman nabasa yung mga pinagsasabi mo, Lorenzo? Sungit-sungitan ko. Lechugas tong sungkit na to. Kinikilig yan. Inalalayan niya akong pumasok sa convertible niyang kotse. Pati kotse kailangan gwapo.